And finally, fully verified na po yung GCash account ko. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan inaturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng GCash account at mabilis na mag-fully verified nito in just 5 minutes. Yes, in just 5 minutes ay naka-fully verified na yung GCash account mo. Pero bago tayo magsimula, pasok! Intro! Mabilis lang pong gumawa ng GCash account at i-fully verified dito. Sa pag-fully verified po ng GCash account ay just make sure lang na meron kang valid ID. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step na kailangan po natin gawin ay buksan po natin ang ating GCash account. Dito naman po para malaman natin ang status ng ating GCash ay pindutin lang po natin yung profile na nasa baba. At kung nakikita nyo po ay nasa basic level pa nga lang po yung GCash account ko at mamaya ay fully verified na po yan. Syempre magpapasa lang po tayo ng valid ID para makapag-fully verified. At ang next step na kailangan natin gawin ay pindutin lang po natin yung verify now na nasa taas. At dito may nakalagay nga po na upgrade your GCash, verify now. Mas safe nga po ang transaction kapag fully verified ang isang GCash account. Makikita nyo po dyan yung mga tips sa pag-fully verified at pindutin lang po natin yung verify now. Ang unang nating sasagutan ay yung tell us about yourself. So dito ilalagay lang po natin yung birthday natin. Are you a Filipino? Syempre yung sasagot po natin dyan ay yes at pindutin lang po natin yung next na nasa baba. And after po nyan ay lalabas na po dito yung listahan ng mga valid IDs na tinatanggap po ni GCash. So pwede po tayo magpasa ng driver's license, UMID, postal ID, passport, SSS ID, PRC ID, pag-ibig ID, national ID at e-fil ID. After po natin makapili ng valid ID na gagamitin at ipapasa po natin ay makikita po natin dito yung mga tips sa pagpasa po ng valid ID. So just make sure lang po na i-take note po natin ito at kapag okay na ay pindutin lang po natin yung confirm na nasa baba. At pagdating po sa pag-scan ng valid ID natin ay inuuna pong ini-scan dito yung front side ng ID natin o yung mismong harapan ng valid ID po natin. At kapag okay na po ay proceed na po tayo sa likuran or backside po ng ID po natin. Just make sure lang po na malinaw po yung pagkakascan nyo sa valid ID nyo, sa'yo po mismo yon at hindi po yun expired. At ang next naman po ay ang selfie. Wear proper attire and your selfie should match your ID photo. Ibig sabihin po yung selfie natin or yung tsura natin ay dapat parehas po sa picture sa valid ID. And also, huwag kalimutan na tanggalin yung cap, mask or salamin at kapag okay na, pindutin lang po natin yung okay na nasa baba. Get ready to take a photo of yourself at kapag selfie ready ka na, ay pindutin mo lang yung next na nasa baba. So dito, ini-scan na po yung face natin, i-blink lang po yung eyes natin, make sure lang po na nasa frame po tayo at kapag okay na ay mabilis lang naman po yan. At ang next step naman po ay kailangan na po natin magsagot ng form. Your information should match your ID. So lahat po ng sasagutan natin ay dapat match po sa valid ID po natin. Submitted details should be complete and spelled correctly. So dapat dinadouble check po natin yung spelling at kapag okay na ay pindutin lang po natin yung okay na nasa baba. At hintayin lang po natin saglit at makikita na po natin dito yung form na sasagutan po natin. Ang kagandahan lang po sa ngayon ay automatic na pong nasasagutan yung iba pong kailangan dito sa may ID information dahil nascan na po yung valid ID natin. Kung makikita nyo po dyan ay nandyan na po yung ID type, ID number, first name, middle name at last name po natin. Ang ibig sabihin kung ano po yung nascan sa valid ID ninyo ay ayun po yung mag-reflect dito. Kaya after po nyan ay mag-proceed na po tayo dito sa may civil status. Kung kayo nga ba ay single, married, separated or widowed, depende na po sa inyo yan. And after naman po nyan ay sagutan na rin po natin itong place of birth o yung lugar ng kapanganakan po natin. At ang next naman po ay ang address in the Philippines. Kung saan nga ba tayo nakatira. Ang kagandahan lang po talaga dito habang nagsasagot po tayo dito sa address ay meron pong pagpipilian. Kaya syempre hindi na po tayo mahihirapan. Pagkatapos po natin dito sa address ay mag-proceed naman po tayo dito sa work details. Kung kayo nga ba ay nagtatrabaho, student or unemployed. So dito may pagpipilian kung ikaw ay government employee, OFW, private sector employee, self-employed, student or unemployed. Depende na po sa inyo yan. And also yung rank and position ay kailangan din po nating sagutan. At kung sakali man na ikaw po ay may employer or business ay pwede mo pong ilagay yan dito. And after po nyan ay mag-proceed na po tayo dito sa nature of work. In case lang naman na ikaw ay student or unemployed ay nandyan na po yan,
At kung ikaw ay employed ay piliin mo lang po kung anong field ka po or category nagtatrabaho. And after po nyan ay mag-proceed na po tayo dito sa next na sasagutan natin na source of fund. Kung saan nga ba manggagaling yung fund mo. May pagpipilian po dyan katulad ng allowance, cash on hand, e-money, investment, savings. Pero dito ang pipiliin ko po ay salary dahil dito po galing yung fund ko. At dahil magpo-fully verified po tayo ng ating GCash account ay tinatanong rin po yung expected monthly transactions. Kung ikaw nga ba ay below 50,000, 50 to 100,000 at above 100,000. Again, nakadepende na po sa inyo yan. Pagkatapos po natin dyan ay mag-proceed naman po tayo dito sa main purpose of opening an account. Bakit ka nga ba magkakaroon ng fully verified na GCash account? So pwedeng bank transfer, insurance, invest money, pero dito ang pipiliin ko po ay yung savings. And after po natin dito ay may last 2 questions po tayong sasagutan. Ang una, are you a politically exposed person or PEP? Ang isasagot po natin dito ay no. At ang second question, to establish the beneficial ownership, are you the actual owner of the account? Ang isasagot po natin dito ay yes dahil tayo nga po yung may-ari ng GCash account na to. At kapag okay na po tayo dito sa last 2 questions ay pindutin lang po natin yung next na nasa baba. At dito may lalabas po na review information. Ang ibig sabihin ay kailangan po nating i-double check na maigi. Yes, kailangan po nating i-review at i-double check lahat po ng sinagot po natin kanina. Kailangan ma-make sure po natin na lahat po ng sinagot po natin kanina ay mag-match or kaparehas po ng nasa valid ID po natin. Mas maganda na ma-double check natin para hindi na po tayo magka-problema sa pag-fully verified. At kapag okay na po tayo ay ibaba lang po natin. Pindutin lang po natin yung checkbox na may nakalagay na I accept the terms and conditions. At ang last step na kailangan na lang po natin gawin ay pindutin lang po natin yung confirm na nasa baba. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba gumawa at mag-fully verified ng isang GCash account. Kung mapapansin nyo na in just 5 minutes ay nagkaroon na agad ako ng GCash na fully verified. Malaking factor po na mabilis na fully verified yung GCash account ko dahil po sa valid ID na ginamit ko. At para po mabilis na ma-fully verified ay dapat gumamit ka ng valid ID na nasa pagpipilian kay GCash. Just make sure lang po na yung valid ID ay hindi expired at sa'yo po mismo. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na may kita mo dito. At syempre, kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!